Praise the Lord. Ngayon po ay February 14, but we don't celebrate Valentine's, no? Because we don't believe, si Valentino po ay isa pong pagan god. Ang pinopromote yan, to make the long story short, kung you can do the research no, sa Google, ang pinopromote yan ay sex. Maniwala kayo, mga hotel niyan po punuan. Because of the spirit na kumakalat po, may mga competition pata sa mga ibang lugar niyan na yung patagalan po ng halik, no? Makadiri lang. Kasi habang tumatagal po yun, dumadami ang bakterya. Iba po ang so, wag niyo pong ma-greet ang mga tao ng Happy Valentine's. Kung gusto niyo po talagang i-greet ng para wag na lang sabihin na hindi tayo na para tayong KJ, Happy Hearts Day. So batiin niyo po yung Happy Hearts Day. Maligayang araw ng mga puso. Meron ka bang puso? Sabihin mo sa kanya. Balon-balunan. Meron ka. Praise the Lord. Nasa pag-aaral po tayo ng how to experience the best of God's love, which sana nakukuha po natin. Kung may pagsubok naman ngayon, kapatid, meron ka mang dinadanas ngayon, kapatid, kapigatian, kung meron ka mang kalungkutan o meron kang takot at ikaw ay balisa, wala kang kagalakan, hindi yan ang plano ng Diyos. Subalit hindi natin matatanggal sa mundong ito ang lahat ng mga pagsubok. Dahil sinabi ng Panginoon sa mundong ito, dadanas tayo ng napakaraming kapigatian. John 16:33. But be of good cheer na pagtagumpayan ko na ang mundo. So matagumpay ka na, kapatid, lumaban ka lang. Lumaban ka lang, matagumpay ka na kay Kristo. Amen. So paano natin, bakit gusto ng Diyos na ma-experience po natin yung pinakamabuti niya out of His love? Simply because the answer is God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya gusto po niyang i-express. And the best expression na binigay na po ng Diyos sa atin, the best expression of His love, na pinagkaloob niya na po sa atin ay by giving His Son Jesus, by dying on the cross. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at hindi na tayo mapunta ng impyerno. I hope talagang masaya po tayo doon, na hindi na tayo mapunta ng impyerno. Huwag nyo nang maisip-isip pang mag-field trip pa sa impyerno. Hindi na kayo makakabalik po. Walang field trip doon. Amen ho ba? Walang bakasyon doon. Pwede po na magbakasyon ako ng 5 araw sa impyerno. Wala hong gano'n. Actually po, ni segundo, ayaw mong magpunta doon. Sa kagimbal-gimbal na lugar. Dito po tayo linigtas ng Panginoon. However, kahit wala pa tayo sa langit, nais ng Panginoon na ma-experience natin the best of His love, na kahit may pagsubok tayo, ikaw ay payapa. Na kahit marami tayong kapigatian, ikaw ay merong kagalakan. Dahil meron kang Diyos na buhay na gagabay sa iyong buhay. Hanggang sa kanyang pagbabalik, mararanasan po natin ang kagalakan, ang lahat ng kapayapaan, no? Alisin mo lang ang iyong takot, manampalataya ka lang sa ating Panginoon. Amen. Ako po, I can say, kahit po nasa pain po ako, 19 years na po ako nagda-dialysis, I could say na ako po I am experiencing the best of God's love because I have peace. Excuse po. Na kahit anong oras po ako kunin ng Diyos, alam ko, mapapalangit po ako. Not because I am a pastor or not because I am a good man, a righteous man. No, because of His grace alone. No, ang akin lang meron na binigay pa rin ng Diyos ay pananampalataya lang, pagtitiwala lang kay Kristo. Amen. So, the first lesson po natin for Saturday, to experience God's love ay yung pong kailangan mong tanggapin si Kristo. Ayan po, through faith in Jesus Christ. Because you can never, ever experience the best of His love without accepting Jesus as your personal Lord and Savior. Ay, Pastor, yung iba nag-e-enjoy sa kanilang buhay. Kahit wala silang Kristo, mayayaman sila. Akala mo lang tunay silang masaya. Pero hindi po. Kaya po sila pumupunta-punta kung saan-saan, ginagawa ang lahat ng bagay, bumibili ng iba't ibang mga pwede po nilang, tawag po din, i-enjoy katulad ng iba't ibang maraming kotse, 40 na kotse, pati yung kotseng mayroong payong, kaya sila bumibiling ganyan, dahil wala po silang tunay
na kapayapaan at kagalakan. Ang taong may tunay na kapayapaan at kagalakan kay Kristo lang matatagpuan at wala nang iba pa. I tell you, wala nang iba pa. Pero siyempre, hindi automatic. Lagi ko po sinasabi ito, na-preach na po natin ito. Bakit ako, Pastor, Kristiyano na ako, parang wala pa rin ako kapayapaan. Meron ka bang panahon sa Diyos? Kung meron kang panahon sa Diyos sa pananalangin, pagpupuri, pagbabasa ng kanyang salita, hindi pwedeng hindi mo ma-experience ang Lord. Kung ikaw ay patuloy na nag-a-attend ng mga fellowship, katulad ng service na ito, ng mga CU po natin, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Kaya nga po, nasa sa atin po para i-cultivate at maging deeper ang ating relationship. The deeper relationship you have with Jesus, the abundance of peace and abundance of joy, and the prosperity of life, the shalom of life, ay mararanasan mo, kapatid. And just last week, napag-aralan po natin din, experience the best of God's love with an obedient heart. Alam po natin to, no, kapag obedient ka, dapat cheerful ka, masaya ka, no, immediately, thoroughly, hindi ka nagpapatumpik-tumpik. No, at napag-aralan po natin yan sa buhay po ni Abraham, na pinagpala po siya, maging ang mga lahi po niya hanggang ngayon ng Israel, pinagpala po. No, the last time po, years ago, na tinignan ko kung sino po yung mga top 100 billionaires, dollars, billionaires in the world. 40 po sa kanila mga Hudyo, mga Israelita. Ganun po sila pinagpala. Napakaliit na bansa po. Napakakunti lang po ng populasyon po nila. Mukhang marami pa ata ang Metro Manila. Napakakunti. Pero pinagpala po sila. Sila lang po ang may gamot sa cancer. At lahat po na pang ng karamdaman. Technology, sabi nga sa inyo, meron silang Iron Dome. Hindi sila basta masakit. Libo-libo na pong mga missiles ang pinaulanan sa Israel. Protektado po sila. Binigyan po sila ng wisdom ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Panginoon kay Isaac, kung natatandaan niyo po yung pinag-aralan last week, Isaac, kanya, no, ikaw ay pagpapalain ko ang mga lahi mo, dadami, and nations will be blessed through you. Bakit? Dahil yung ama mo si Abraham, he listened to me, nakinig siya sa akin, and he obeyed all my decrees, my statutes, my commands, and my instructions, ang sabi ng Lord. Ano po ibig sabihin nito? Si Abraham, ang dami niyang pagsubok, pinagtagumpayan po niya. Napakarami po, pero hindi po siya nanlupaypay. Pero si Isaac po, pinagpala. Ano po pagsubok na tatandaan niyo sa kanya? Si Jacob, pinagpala din, very rich in livestock, in gold and in silver, ang sabi po ng Genesis. Ano po yung pagsubok niya? Wala po, actually po, nagsinungaling pa siya kasi nga, deceiver po siya. Ninakaw pa yung birthright ng kanyang kuya. Pero bakit pinagpala itong mga anak na ito? Ang sabi ng Panginoon, dahil si Abraham ay sumunod sa Diyos. Sumunod ka lang, kapatid. Lahat ng sanlahi mo, hindi mo na po problemahin. Mga kaapu-apuhan mo, hindi mo po problemahin. Sumunod ka lang, pagpapalain din sila. And most especially na pagpapala, yung makakakilala sila sa walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen ho ba? Lahat ng mayroong obedient heart, magsabing praise the Lord. Talaga pong praise the Lord. Walang ibang, sa ating pong pagsunod, hindi tayo ang mapuri. Siya pa rin ang mapupuri. Kaya lang tayo sumusunod. Ezekiel 36:26, binago niya ang kanya ating mga puso, linagay niya po ang kanyang espiritu sa atin para makasunod tayo. Kasi kung hindi tayo babaguhin ang puso ng Panginoon, at hindi tayo bibigay ng kanyang spirito, hindi tayo makakasunod ayon sa kanyang gusto. Susunod ka, baka katulad lang ni Saul. Merong may self-agenda. Pero ang tunay na pagsunod sa Lord, todo-todo, katulad ng mga taga-Calvary Temple. Amen po ba? So now ang ating pag-uusapan, experience the best of God's love in fellowship with believers. Ano ba ang fellowship? Madalas po natin, review lang po natin. Fellowship in the Bible is koinonia. Sabi niyo po, koinonia.
Koinonia po ang word sa Greek. It means a deep sharing or partnership, specifically sharing the life of Christ with others. Kaya nga po, ang CU po, isa po sa fellowship yan. Ngayon po, nasa fellowship din po tayo. Pero iba po yung fellowship ng CU na pwede tayong makapagsalita. Pwede tayong mag-open at magtanong. Kasi dito hindi tayo pwedeng magtanong, Pastor. Hindi tayo matatapos. Yung iba, maiinis instead of mabless. Kukutang nepay tayo yan. Baka sa CU nga, may ganyan, di ho ba? Kaya nga ho dito, sharing in the life of Christ with others, in Acts chapter 2:42, early believers devoted themselves to fellowship, to koinonia. Ano ibig sabihin devoted? Hindi sila pumalya. Araw-araw, actually po, basahin niyo po yung Book of Acts. Araw-araw, they met together para po pag-aralan ng salita ng Diyos, mag-communion, at i-encourage po ang bawat isa. At hindi lang po yun, tapos po nun, kailangan nilang ipalaganap ang salita ng Diyos. So, they devoted themselves sa koinonia, sharing life, resources. No, yung nga po, no, yung kanilang mga ari-arian po pinagsishare din. And the gospel together, it's about community centered on Jesus. Ang fellowship po, kapag hindi nakasentro si Jesus, hindi mo yan fellowship. Ang tawag dyan, socializing. Meron ka lang social life. Katulad ng nakipagkape ka sa mga kaibigan mo, pero hindi pinag-usapan si Jesus. Kaya kung nagsisiyo kayo, hindi niyo pinag-uusapan ng Lord ang salita niya, that is not fellowship. Pag sinabi mong fellowship, nakasentro si Jesus, nakasentro ang salita ng Panginoon. Pinag-uusapan ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Kung yung foreigner nyo, hindi nyo po yung ginagawa yan, isumbong nyo po sila sa amin para may correct. Pero hindi lamang po dito ang fellowship. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, one of the most wonderful fellowships that we could have is the fellowship within the family. So paano, pag sinabi mong fellowship, dapat sa pamilya, pinag-uusapan din si Kristo. Hindi si pastor. Ay, alam mo si pastor kanina, mali yung grammar niya, no? Ano ba yung sinabi niya kanina? No, ganyan. Kaya yung suit ni pastor kanina, no? Baduy-baduy niya. Red lahat. Si Mapi ako may red. Lahat red, pati brief red. Makarano mga balo. No? Kaya nga po, sa family po, I hope, binibuild din po natin yung koinonia, yung fellowship. Kahit mag-asawa lang po kayo, meron din po yung fellowship. Dapat pag mag-asawa kayo, hindi yung laging nagbubungayan kayo. Nanong aos ka dito, kakataking metong kayo. Ananing metong. Kailangan po para pong best friend mo ang asawa mo. Nasaan po yung mag-asawa? Sino po may mga asawa na dito? Praise the Lord. Tingnan mo ako single ko pa? May mga single pa, no? Sino po yung mga single? Taas yung kamay nyo. May plano kayong mag-asawa? Yung gusto mag-asawa, magsabing amen. Kamu mag-amen nila. So, pasensyaan ako po, ala pong madre kayo niya. Pero kahit na po dalawa lang po kayo, kung gusto niyo ng fellowship, because in fellowship, mare-recharge ka. Ito po ang po natin, no? Matatanggal po yung kabigatan mo at magkakaroon ka ng wisdom. Ito po yung mga pag-uusapan po natin ngayon. But anyway, let me read Psalms 133 verse 1 to 3. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard, the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Heavenly Father, we worship you. We bless your holy name. We thank you that we are all gathered here, Lord, to praise you, to worship you, and to thank you for your goodness. And of course, Lord, Father God, to receive from your word the full blessings. And that's why, Holy Spirit, we ask you once again that you open once again the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word. Lord, pinagpapala po namin ang bawat isa, lalo na mga first-timers, Lord, na makilala ka po nila. Maranasan po nila ang iyong pag-ibig na mayroong pag-asa sa iyo, Panginoon. Ikaw lang actually, Lord, ang tanging pag-asa. Nawa po ang bawat isa patuloy kaming mabago sa iyong salita, sa iyong banal na Espiritu. And as we
receive your word and believe your word. Let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Ang sabi po dyan sa Psalms 133, no, actually po, may awit tayo, no? Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Yung medyo modern, oh, how good it is for brethren dwell together in unity. Tagalog, alam niyo ba yung Tagalog? Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian, di nagtatampukan, nakakaliwan ko na. Kundi nagmamahalan, kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Inibig niya tayo ng, mali yata yung ng magkapatid upang magkasama-sama. Sabi po dyan, how good and pleasant it is, no? Alam niyo po yung pag sinabing pleasant, hindi lang po yung how good, wow, okay lang. Pero pag sinabing pleasant, wow, may paano ka. Actually, pag alimbawa, merong talagang pleasure sa pagkain mo, ay grabe, napakasarap. Yung mga anak ko kapag sinabi pa, talagang nasayan sila sa pagkain, sabi lang, grabe, sarap daddy ka niya. May mga ganyan po sila. No? At alam niyo po yung word ng mga bata, meron pa silang word na sobra. No, yun po yung merong pleasure. So how good and pleasant it is kapag tayo ay nagsasama-sama. So, hindi po maganda ang ikaw ay nag-church lang na naka-online. Amen. No, dito maka-online, kung malayo po kayo, naintindihan po namin yan. Pero kung atsuka mo ken, keng i-Malyari Street, atutan ka mo, harapin na. Ewan ko, kung di nyo naintindihan yung kapangpangan na atutan, tanong mo yung kapangpangan mo atutan ka mo, yakapamiras ken. Kaya nga po alam po natin to, nag-online ho tayo ng pandemic, pero naranasan natin na iba pa rin ang face-to-face. Amen. Even if our problem is our face. Iba pa rin ang face-to-face. Sabi yan, it is like the precious oil upon the head, no? Parang binuhusan ka ng oil. Ito po, it speaks about anointing. It speaks about refreshment, empowerment, running down on the beard of Aaron. Parang ito'y binuhos po na doon sa ulo po ni Aaron ng high priest na siya po ay inanoint na bilang high priest para makapaglingkod sa Lord. May empower po siya, ma-refresh po siya, magkaroon ng kalakasan, magkaroon ng wisdom. Running down on the edge of his garment. Ang sabi po dyan, it is like the dew of Hermon. Ang dew of Hermon dito po nang gagaling ang Sea of Galilee nanin kay Jordan River. Papunta ng Sea of Galilee and then hanggang Dead Sea na po yan. No? So, sabi po yan, palang yung hamog sa Hermon, ng bundok Hermon, descending upon the mountains of Zion, for there the Lord, ang ibig sabihin po dito, for there the Lord commanded His blessing. Ano yung blessing niya? Life forevermore. Prosperity, shalom forevermore. Kapag tayo ay nakikisama sa pagtitipon ng mga mananampalataya, nandoon ang pagpapala ng Lord. Nasisiyan ng Diyos, nasisiyan tayo. No, nararanasan natin yung pleasure na nagiging pleasure din po kay Lord sa atin na kapag nagsasama-sama tayo in unity. Sabi niyo po unity. Kasi po meron nagsasama pero nag-aaway naman. But if you dwell together, you live together in unity, iko-command. Sabi, Jesus name. Ang sabi po dyan, iko-command ng Lord ang blessing. Anong klaseng blessing? Life forevermore. It is prosperity, abundance, shalom of God. Amen. Kaya po, number one, we can experience the best of God's love in fellowship with believers because fellowship helps us grow in strength and wisdom. Kapag pagtapos mong nag-attend ng CU o nag-attend ng service, especially CU po, no, sa service, medyo lang po, talagang mariremind din po tayo, nabibless din po tayo, pero iba po yung blessing mo na makukuha mo sa CU, lalo na nakakapag-participate ka. Dapat nagpa-participate ka kahit member ka lang. Kapatid, ang CU po, hindi po nakadesign na mga forerunner ang magsalita lang.
Konti lang actually sasabihin ng forerunner, pagtapos po ng introduction, prayer. Hindi po siya nagpipreach. Sumbong niyo po yung mga forerunner yung nagpipreach. No? Baka po gustong magpastor niyan. So, kaya nga ho dito, kung ikaw ay nag-a-attend ng fellowship, if you want to experience the best of God, dapat mag-attend ka ng fellowship. I hope lahat po tayo dito may CU. Magiging ako muna si Pastor Ron ngayon. Sino pa ang walang CU sa inyo? Oh. So lahat po may CU na. I do believe yung mga first-timers, wala po yan. Kung kayo mga forerunner, kailangan nyo pa ng ano, hintayin nyo po sila mamaya after po pinag-pray ng ni Pastor Jess sa baba. So, sabi po dito sa Ecclesiastes 4:9-12, two people are better off than one. Mas sigit daw po, no, mas merong advantage ang dalawa kayo kaysa mag-isa ka lang. Sa Bible po ito, Word of God. Sinulat ng pinakamatalinong tao. Sabi niya, for they can help each other succeed. So sa fellowship, nagtutulungan ho tayo. Hindi po yung, alam niyo po, kahit po sa bansa ko, yung mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, makakakilala, makikita mo mga Filipino, yung talangka mentality, ang sinisiraan nila, kapwa Pilipino. Mga lamaran po sila. Pero kung kayo po yung OFW, huwag niyo pong gawin yan. Dapat tinutulungan po natin. Alam niyo po, nung minsan po, years ago, kumain po kami ng family ko sa, yun dyan sa Friendship, yung Korean town dyan. Nagtanong po kami, ano ba yung masarap na ano? Ay, dito sa tabi ko, masarap. Tinuturo niya, tabi niya. Tapos yung banda doon, tapos sabi, buti ka ako, kami Pilipino, walang ganyan. Sasabi niya, yan, marumi dyan, mabaho dyan, di masarap dyan, mahal pa. Pero bakit ikaw sinasabi mong dito masarap? Sabi po ng English po ito, English Baroque. No? Yung po, me Tarzan, love Jane. Yung parang ganun. Ganyan po yung usapan po namin. Pero, sabi ko nga sa kanya, bakit? Sabi niya, kasi kami mga Koreano, lalo na kung kaibigan mo, hindi mo dapat binabagsak. Tinataas mo higit sa'yo, sabi po niya. Sabi ko, kaya nga po pinagpapala yung mga Koreano eh. Pero sa atin po mga Pilipino, nakuha nito. Kung isang Kristiyano ka na, kitang, ay, makared-red pa mo, Marilya ka mo, kalinguan mong Valentine's. Nung balo mo, may red ka pati bok eh. Mga Pilipino po, sana tanggalin po natin yan, na yung mga pangit na ugali ng mga Pilipino, tanggalin po natin yan. Hindi na po tayo basta Pilipino lang, Kristiyanong Pilipino po tayo. Amen. Mga anak ng Diyos po tayo. Tinagtutulungan po. Ito po yung fellowship, they can help each other succeed. Hindi po yung kalingon mo na yan, may nakamasenso talaga. Uling makabuntok. Alam mo yung mga ganyan, lalo na nagkapangpangan, no, kaparatutan. You know? O si Mapi, ako kapangpangan. Mga kapangpangan ko eh. If one person falls, sabi po dyan, the other can reach out and help. Ito po yung purpose ng fellowship. Kapag merong nalulupay-pay sa atin, sa ating pamilya, sa member natin sa church, member natin sa CU, tinataas po natin sila. Hindi yung, nag-attend ka pa ng CU, tagal mo nang di nag-a-attend, no? Hindi ka nakarapat-dapat. Hindi po tayo ganun. Ini-encourage po natin sila. And then ang sabi po dyan, but someone who falls alone is in real trouble. Kapag ikaw ay natalisod, bumagsak mag-isa, you are in real trouble. Sabi po dyan. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? No, yung nanlalamig daw po, pwede po niyang, di ba, yakapin mo lang yung, siyempre, sa mag-asawa po ito, no? Kung literal, sa mag-asawa, nanlalamig ang niyayakap mo. Sa, sa spiritual naman, alam niyo po, ako ay mayroong pangalawang fellowship sa CU, sa Lion of Judah. Official member na po ako doon kasi regular na po ako nag-a-attend ng 2 taon na mahigit at saka po yung mga pledges kasama po. May mga regular pledges po kami aside dun sa weekly. Ang Lion of Judah, may mga pinag-aaral po yan, sinuportahan na po sa pag-aaral. At ngayon nga po,
sana ma-encourage ko po kayo mga CU members din. Nagpe-pledge po, nag-pledge na po kami kay Pastor Joshua ng 100 na kabataan na isponsoran para po sa just like last year, para po sa camp. Because kapag tunay kang Kristiyano, nagtutulungan tayo. Ang mga kabataan, hindi po nila kaya 4,700, lalo na kung ang magulang po nila mababa, walang trabaho, mababa lang po yung sahod, at lalo na kung marami po sila. Kaya ako po nag-a-attend, sabi ko, kung minsan kahit masama po yung pakiramdam ko, yung pwede ko na lang sabihin na, kasi kung minsan mapupuyat pa kami, may maaga pa kami para sa meeting pagka Friday. Pwede kung papakinggan ko po yung flesh ko, mag-i-excuse ako eh. Ay, hindi ko na kailangan mag-attend po sa CU nyo. Actually, ginawa ko na po yun, umalis ako sa CU, pero kinulit po nila ako. Pastor, attend ka. Yeah, dinalanda kayong birthday. Birthday ng kay Pastor Muntaka. Pero hindi po ako sa pagkain. Pero siyempre, dahil may birthday, gusto mong i-honor po yung merong birthday. So pupunta po ako hanggang doon sa na-trap na nila ako. Pero I thank the Lord na pati po sa kanila sa pag-fellowship po namin, nag-grow po ako sa wisdom. At kapag nalulupay-pay din po ako, na-strengthen din po ako. Pastor na po ako nito. Hindi ko mapastor na ako, hindi po ako pwedeng matuto sa isang ordinary member. In fact, napakarami ko pong natutunan. Maging po doon sa mga nagte-testimony dito every Wednesday, no, na kapag pakinggan mo lang po sila, nakaka-bless po sila. Kahit kami pong mga pastor, na-bless at na-encourage, na-strengthen din po kami. At nag-grow din po kami sa wisdom. Kaya kapag nanlamig ka, sino mag-ano sa iyo? Kaya yung mga absent sa CU, pina-follow up po sila kasi nanlalamig yan. Nag-a-absent kung minsan, pero maraming alibay, kung mainit pa rin sa Lord. Kasi ang tunay na mainit sa Lord, hindi mag-a-absent yan sa CU. Kaya nag-a-absent yan at patuloy na nag-a-absent, nanlalamig na yan. So tayo pong mga ka-fellowship po nila sa CU, kailangan i-follow up. Do not condemn. Amen. Itang sabihan mo, nakakarapat dapat mag-attend. Naman ito nakangalwa mong CU. Hindi po natin ginagawa yun. Verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. Kung may problema yung kaya nga ito po yung kung mag-asawa kayo, katulad ni Pastor Joshua, sila palang kung dalawa. Kung dalawa na lang po sila na po mag-aaway, paano pa sila mananalo sa diablo? Pero kung may problema po sila, pwede po silang back to back. Nalabanan po ang anumang problema na binabato ng diablo. Dalawa lang po ito. Paano kung marami pa? And then sabi po dyan, 3 are even better. Kung 3 kayo, mas mananalo kayo. Sabi po dyan, for a triple braided cord is not easily broken. Alam niyo po yung lubid na marami pong yung buhok po na binraid mo, di ba mas matibay po siya? 3 lang po yan. Sinabi 3. Paano kung 10 pa kayo sa CU? Amen. Maraming mag-encourage po. Pero ang sikreto dyan, kapatid, kung forerunner ka, ang sikreto dyan, nasa sayo. Kung ang puso mo forerunner, sino po yung mga forerunner dito? Magsalta-pake kayo. Kung forerunner kayo, magpaka-forerunner na kayo. Kasi ang forerunner, para kayong mga malilit na pastor na pinapastulan nyo ang malilit na grupo na tupa. Kailangan mag-aral ng mabuti, puspos ng banal na espiritu. Yung darating ka sa CU, ikaw ang excited. Hindi yung ikaw yung, forerunner namin, kailan ka ba mag-a-attend? No. Nanuitan eh. Sige, yun na yun, kayo pa mo, amo. I-report niyo po yan, hindi po dapat ganyan ng mga forerunner. Dito po sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ito po ang Bible verse natin sa CU. No, ito po talaga pong we sharpen one another. Kapag alam niyo po yung ito pa nice nantais. Taisan, wow, pero sa sinabi kang Taisan kaya ni balada puto yun eh. Panghasa. Yan, panghasa po. No. Yung panghasa po, kung nakakapagsalita lang yan, no, alam niyo po yung
yung pang ano natin na bato, may konting bakal po yun. Para umano ho tayo. Siguro masakit. Kung minsan sa CU, merong magre-rebuke sa'yo. Akala nyo wala nang rebuke, no? Meron. Merong magre-rebuke sa'yo. Bakit kanya nire-rebuke? Kasi open rebuke is better than secret love. Kaya ka nire-rebuke sa CU kasi mahal ka ng ka-CU mo. Bago ka magtampo, lawakan mo ang iyong kaisipan. Amen po ba? Tsaka kapag Kristiyano ka na, dapat hindi ka na napipikon. No, nag-grow ka. Remember Proverbs 12:1, he who hates correction is... So mamili ka, maging stupid ka o maging wise person ka. Amen. Ayan, Proverbs 12:1, baka kala nyo, nanguhula lang ako. Whoever loves discipline, loves knowledge. Dinidisiplina ka, sinisermonan ka. Gustong-gusto mo yung matuto ka, maging Chris ang wisdom mo. This is, sa CU. But whoever hates correction is stupid. Mo ko tuturwanan, nanakdaka mo. Tayong mga magulang, ganyan. Maraming mga magulang, stupido eh. Alam natin tama ang ating mga bata kung minsan, pero dahil sa pride natin, mo ko tuturwanan, nanakdaka mo. Kagulot mo na, gusto yung anak ko. Gawang kita, pero alim. Alam niyo pong, kung ganito ang gawin natin, para makatipid tayo, ganito ang gawin natin na ang mga paggabi na, malamig na, patayin na natin ng mga aircon. Huwag mo ko tuturuan, alam kong gagawin ko. Ganito ang gawin natin, paggabi na at malamig na, patayin natin ng mga aircon. Di ba stupido? No. Kaya nga po, iron sharpens iron. Kaya nga po, itong first point po natin, we grow in strength. Kapag full of wisdom ka, malakas ka. Because you have the wisdom, no, na nanggagaling po sa Word of God. Proverbs, Jesus' name. Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Subukan niya po yan. Ako po nung pong high school ako, na-try ko po ito. Patang kaya bemularet ang paratutan po pang siga-siga. Hindi pwede, hindi kayo mapapaaway. Hindi ko man, yung pong, noon po dito yung mga fraternity, very active. No? Salamat po ngayon, medyo peaceful na. I hope na mga fraternity nga ma-born again. But when you walk with the wise, you become wise. Sino po talagang merong wisdom? Anong klaseng tao merong wisdom? Those who have fear of the Lord. Because sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kung meron tayong takot sa Diyos, banal na takot, paggalang sa Diyos, pagsunod sa Diyos at magkakatipon tayo, mas magiging wise ka. Marami na po akong natutunan sa pangalawang CEO ko po sa Lion of Judah. Marami po. At nakaka-bless po sila. Nakaka-bless po ang mga... At nabibless din po ako bilang pastor kung paano nakikita kong nag-grow po ang mga kapatiran. They're growing lalo na po sa generosity. Nag-grow po sa generosity. Kaya lalo po silang pinagpapala. Number 2, experience the best of God's love in fellowship with believers because fellowship teaches to love and be loved. Sa fellowship, tuturuan ka paano magmahal. Sa fellowship din po, pag sinabing fellowship, centered si Jesus. Amen ho ba? Kasi nung pong panahon, merong bata-bata po ako, pag nakikisali po ako sa fellowship ng mga ilang medyo may edad sa akin, naririnig ko po yung, mag-fellowship muna tayo, wala munang word, walang prayer. Sa loob-loob ko, parang merong hindi tama. Hanggang one day, nabasa ko po, sa Bible, na kapag mamaya po ibibigay ko po yung verse sa inyo. Nabasa ko sa Bible na hindi tama po yung fellowship na walang word, walang prayer. Yun talaga po kasi ang fellowship. So, kaya nga po, fellowship teaches to love. No, to love and be loved. Ang sabi po dito sa John 13:34-35. So now I am giving you a new commandment. Jesus was speaking to his disciples so dito. Sabi niya, love each other just I have loved you. Bakit new? During this time, kaya bago siya, ang alam nila,
love your neighbor as yourself. Hindi po ito inabolish ni Jesus, no? In fact, ginamit pa rin po ito sa New Testament ni Paul, no? Maraming beses pong ginamit po ito. Love your neighbor as you love yourself. Kaya lang, iba po yung love your neighbor as you love yourself sa itong new commandment na binigay ng Panginoon na love each other just as I have loved you. You should love each other. Sabi ng Panginoon, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Now, yung love your neighbor as yourself is pangkalahatan. Pati po yung hindi mananampalataya. Mahalin mo siya kung paano mahal mo ang sarili mo. Pero sa mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, kasi yung love each other just as I have loved you, sa mananampalataya, opo. Kasi sabi ng Panginoon, magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. So sa mga Kristiyano lang po ito, sa mananampalataya. Kung paano kayo minahal, magmahalan kayo. Hindi nyo ba naiisip na ang bigat po nito? Paano ba tayo minahal ni Kristo? Ibinigay niya ang kanyang buhay. So dapat din nating ibigay ang ating buhay. But huwag mo na magpanik ang inyong kaisipan. It doesn't mean na kailangan kang mamatay. Nasa Bible yan. Pastor po, nasa Bible to. But before we leave this verse, tayo po kapag isang church nagmamahalan, hindi nagsisiraan, nakikita ng tao na nasa atin ng Diyos. Sabi po dyan, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Sa 1 John 3:16, dito po natin makikita kung paano nating mahalin ang ating kapwa, kung paano minahal ni Kristo tayo. Amen. Nakakasunod ho ba kayo? Ang sabi po dyan, 1 John 3:16, 19, so, sabi mo dyan, so we know what real love is because Jesus gave up His life for us. Namatay sa krus si Kristo para sa atin. So sabi dyan, so we also ought to give up our lives. So sa ibang salita po, we also ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kung yung verse lang pong babasahin mo yan, parang dapat pala mamatay ako para sa kapwa ko. Maganda po yun. Pero hindi po natin kailangan ngayon yung mga patay na bayani. Ang kailangan po natin, buhay na bayani. Kasi anin mo po yung bayani na patay naman. Wala na po siyang saysay. Ang sagot po dyan, paano natin mahalin? Or the question is, ganito, how can we give up our lives? Or how can we lay down our lives for our brothers and sisters? Ang sagot nasa verse 17. If someone, sabi dyan, has enough money to live well. Lahat po ng pinagpala ng Diyos that you have enough money to live well, magsabing Amen. Praise the Lord. No? I do believe hindi po tayo nagkukulang. So, tayo po ito, if someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? So remember, ang totoong pag-ibig, yung binigay ni Kristo ang kanyang buhay, sabi niya. So tayo din, dapat ibigay natin ang buhay natin sa ating kapwa. And then sabi po ni John dito, ito ang ibig sabihin niyan. Kung meron kang pera na para ikaw ay mabuhay ng matiwasay, at nakikita mo yung kapatid mo sa pananampalataya, at wala kang awa, wala kang compassion, sabi po dyan, how can God's love be in that person? Kung talagang nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka tutulong sa kapwa mo. Lalo na sa kapwa mananampalataya. Sa church po natin, alam niyo po, yung best na akong na-hospital, na-confine, lalo na po last year, daming confinement, pati sa CU. And ang CU ko po sa Lion of Judah, marami pong support po yan. At hanggang finally, sila po mismo in-schedule nila ako sa St. Luke's. Mahal po doon, no? Hindi po ako nagsabing ikaw bang mamayad. Wala akong sinabi. Sabi ko lang sa asawa ko, mag-prepare ka, tanong mo kung magkano yan, ganon. Tinatanong din po ng ate ko kung magkano sa CU. Kasi baka ito ang kalooban ng Diyos na ma-check up din ako doon, kako, sa niya. Pero alam niyo ho ba, hindi lang nila ako basta dinla doon. Napakalaki po ng
nagastos din nila sa akin. Kapag meron kang pagmamahal sa kapwa mo, alam, sa Calvary po Temple, nangyayari na po ito. Alam po natin, no, limbawa, merong naka-hospital, merong nagko-contribute po tayo para pantulong doon sa ating kapwa. Ang ayoko lang kung minsan yung ibang member, no, bato-bato sa langit, yung parang gusto nila, may sakit yung anak nila, kaya sila, para meron silang tulong lagi. No, yung makikita mo parang masaya, hindi po. Mas magandang ikaw ang nagbibigay kesa ikaw yung naka-confine. Na maghihintay ka ng pagbibigyan. At kapag hindi ka pa binigyan, magtampo ka pa, lamaran. Amen po ba? Kaya tayo mga children of God, nakadesign tayo to help. Hindi yung tayo ang bibigyan ng tulong. Tayo dapat ang tumutulong dahil anak tayo ng Diyos na buhay. The King of Kings and the Lord of Lords. Amen po ba? Kaya matanggal po sa isip natin ito. However, siyempre, kung minsan hindi mo naman sinasadya na magkasakit ka, no, merong tulong po yan. Dahil ito po dapat ang tunay na church, ang body of Christ, nagtutulungan. No, nagtutulungan. Pero wag niyo namang paano na kung meron naman kayong pambayad, wag niyo pa ipaano lahat. No, yung sasabihin niyo pa, ipakisabi po sa church na yung mga gamot ko pa, tsaka pa yung kakainin ko. Bawal ako ng ganito, kailangan puro grapes na ang kainin ko. No. Yung black grapes pa, may milya pang kulay. No? So this is how, we are being loved. So ako po talagang naramdaman ko po sa church pong ito, paano po ako mahalin. No? Lalo na po, unang-una actually sa mga kasama ko po sa council, mga pastors and elders, ang paano po nila kung inaalagaan po dyan, no? Lalo na sa pagkain, kung minsan po nakahiwalay po yung pagkain ko kahit po sa kung minsan nakahiwalay po yung pagkain dahil alam po nila bawal ditong ganitong pagkain sa akin. Meron po akong special na pampano. Alam niyo po yung pampano? Kung hindi kayo marunong tumanggi, kain kayo po nun. Tatanggi na kayo. Pampano nga yun eh. So next week, akwayarin yan. Ako may gagano ka. Mag-pray kayo mo. Verse 18, Dear children, ang sabi po dyan, let's not merely say that we love each other. Huwag lang sabihin lang natin na mahal natin ang bawat isa. Sabi dyan, let us show the truth by our actions. Kung totoong nagmamahalan tayo, ipakita natin sa ating mga gawa. Ang sabi po dyan, bakit? Our actions will show that we belong to the truth, sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. So we will be confident when we stand before God. Alam niyo po yung ibig sabihin ng we will be confident. Alam mo kasi, alam po natin to, yung sinabi po ng Lord doon sa Matthew 25 na nung nasa bilangguan ako, binisita niya ako, nung nasa karamdaman ako, nung inalagaan niyo ako, nung gutom ako, pinakain niyo ako, wala akong saplot, binihisan niyo ako. Lord, kailan ka naging ganito? Sabi ng Lord, kung anong ginawa nyo sa kapwa nyo, ginawa nyo rin sa akin. Kaya meron kang confidence pagdating ng araw na sasabihin ng Lord sa iyo na hali kayo mga mabubuting tupa, dito kayo sa aking kanan. Dahil nung ako'y nangangailangan, ako ay inyong tinulungan. No, ngayon, hindi na tayo magtatanong, alam na natin. Ang alam natin ang ibig sabihin ng Lord doon, nung nangailangan ang ating kapatiran, tinulungan po natin. At meron pong blessing sa pagtulong. Noong pong 2020 pandemic, tumulong po tayo, bigas po. Every week, nagbibigay po tayo ng mga ayuda. Yan po sina Pastor Jun, Pastor Israel, Sister Nelia, lumalabas po yan. Lumulusob sa mga may COVID, kumakain kasama ang may COVID. Pero hindi sila may COVID, na COVID talagang namatay. Na-COVID po sila pero hindi namatay. Kabalan na eh. Na? Elamete, protektado po sila ng banal na dugo ng Lord. Pero alam niyo ba, hindi lang taga-church ang matinulungan natin, may mga humarang sa kanila. Meron nga pong Amerikano, hinarangan po sila dahil wala nang makain yung foreigner. Wala po siyang makain, wala siyang ma-withdraw, walang pagkain, wala siyang mabili. May mga tinulungan po tayo, mga pastors na hindi po taga rito. Nakita po natin, during pandemic, 3 lote po ang binigay ng Diyos. I remember,
Sige po, palakpakan natin ng Lord. I remember po, no? Tinanong po ako ni Sister Nelia na, Pastor, hanggang kailan tayo magbibigay? Kasi walang church, walang tithes and offering, walang pera. Sabi ko, hanggat binibless tayo ng Lord, magbibigay tayo. No, nung 3 months na po tayo nagbibigay, 3 million na po ang ating pinamigay. At nagpatuloy po ito magpahanggang ngayon. Before pandemic, ginagawa na po natin. Kaya yung sa SOCMA, yung State of the Church Mission Address, hindi ko na lang po nilalagay kung magkano, pero malaki po ang naitutulong po natin na pinapagawa ng Diyos po sa atin. Kung bakit pinagpapala po tayo, pinagpapala ang bawat isa, pinagpapala ang Calvary tayo po, dahil natutunan nating tumulong sa ating kapwa. At patuloy tayong tumulong sa ating kapwa. Amen po ba? Dito sa Acts 2:44-47, ang sabi po dyan, all the believers devoted themselves. No, kapag sinabing deboto talaga pong, alam niyo po yung mga deboto pag January 9, no? Grabe. Yun po yung devoted talaga pong hanggang kamatayan, nitataya nilang buhay po nila. So naging deboto po ang mga all the believers to the apostles' teaching, ibig sabihin sa Word of God, to fellowship, to koinonia, to sharing meals, no, yung pagkain po nila, including po yung communion, and to prayer. Ito po ang ibig sabihin po ng fellowship talaga. Kumpletong-kumpleto ho. No? And then a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place, so hindi po sila naka-Zoom. Face-to-face po silang nag-meet in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Binenta ka nilang mga ari-arian para yung may pangangailangan sa church, matulungan lang. Take note, hindi po yung church lang ang tumulong, mga kapatiran. Pero ang iba nilalagay po lahat sa church. Marami po tayong wag po nating abusuhin po ang church. Yung iba po, kaya po pinapasiyay muna namin. Kasi mayroong mga taong wala talagang konsensya. Magsisinungaling, gagawa ng kwento para lang magkaunting pera. Itinataya ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Wag po natin gagawin ho yun. In fact, wala po akong kausap na ganyan ngayon kasi kayo yung mga anak ng Diyos. Hindi kayo ang tinutulungan. Kayo ang tumutulong dahil kayo ay mga anak ng Diyos na pinagpapalang tunay ng Diyos na buhay. Amen. Kaya po dito, nagtulungan po sila. Sabi po dyan, no? They worship together at the temple each day. Araw-araw may see you. Each day. Kung minsan dito, once a week na lang see you, kinakatamaran pa. Ito araw-araw may see you po sila. Ito po yung original church. Wala po tayong ibang church na gagayahin. Hindi yung church sa Singapore, hindi yung church sa Amerika o sa London, hindi yung church sa Australia. Church sa Book of Acts ang dapat natin gayahin because this is the original church. Nagtutulungan po sila each day, talaga pong araw-araw po silang merong fellowship and shared their meals with great joy. No? Kaya sa ginawa po nilang yan, wala na po nangailangan sa nila. All the people were while praising God and enjoying the goodwill of all people. And each day, the Lord added to their fellowship to those who were being saved. Nakikita po nila, nagtutulungan May pagmamahalan. No, madali na pong evangelize. Bakit kayo ganyan? Because of Jesus. So, marami each day, nadagdagan po sila. Libo-libo po ang nadadagdagan sa kanila. Kaya kung sa atin pong CU, nakikita po yung pagmamahalan. Sa church po natin, nakikita ang pagmamahalan. Nung madadagdagan po tayo. Marami po, ma-attract po sila. So our CU fellowship, ang sabi po dyan, should be a channel of God's love. Amen po ba? Amen. Yung ibang CU, nag-iipon ng pera para no ka rin. Ay mag-outing kami, pastor. Wala pong masama sa outing. Pero, you evaluate yourselves at yung i-assess yung sarili nyo. May tinulungan na ba kayo bago muna kayo mag-enjoy? Yun ako bring speaker. Kaya napalta yun yung speaker kayo. Our CU fellowship should be a channel of God's love. Caring and helping people spiritually, mentally,
physically and financially. Amen po ba? Bakit? Nasa binasa po natin. Sabi ni Paul sa Galatians 6:2, carry each other's burdens. Kapag nagtutulungan tayo sa mga kabigatan ng bawat isa, in this way, sabi po dyan, you will fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? One word, L-O-V-E, love. The law of Christ is love. Amen. Huwag niyo pong kalimutan. Bagi ako ba? Kanong kung kanong ata ni magpayan nakakay. Anyway po, number 3. Last na lang. Ay, praise the Lord. Harap po makanyo. We can experience the best of God's love in fellowship with believers because fellowship brings us closer to God's heart. Sino po dito ang nag-grow kayo sa fellowship at mas naging close kayo sa Lord? Kapag yung CU nyo, instead na nilalapit kayo sa Diyos, napapalayo pa ho kayo, i-report nyo po agad sa amin. Baka ibang espiritu na pong meron ang CU nyo, lalo na po yung forerunner nyo. Dapat ito po yung sa CU, nilalapit po tayo sa Lord. Yung pong sa CU dapat nare-reflect, yung fellowship dapat na i-reflect po natin yung goodness, kindness, faithfulness, and yung love po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng, dito po sa John 17:21, noon pa man pinag-pray na po tayo ng Lord. 2,000 years ago, pinag-pray na tayo ng Lord. Alam niyo ba pinag-pray na kayo ng Lord noon pa man? Alam niyo po yung verse na yan? Nandyan po, John 17:20-21. I am praying, this was Jesus, sinasabi po yung, I am praying not only for these disciples, but also, para kanino? For all who will ever believe in me through their message. Tayo po ito, na tayo inanampalataya sa message na kinalat ng mga unang disciples na ngayon, naitipon po ang lahat po ng salita ng Diyos at naging Bible po na tinawag po natin. Excuse me po. Then I pray that they will be what? One. Maging isa po tayo. Sabi po nila, Ama, sabi niya, ang panalangin ko na maging isa sila, united sila. No, just as you and I are one. Na ikaw, Ama, at ako ay iisa lang. Sabi po diyan, as you are in me, Father, I am in you, and may they be in us, so that the world will believe you sent me. Meron pong unity na masama. Ano po yung unity na masama? Yung hindi si Kristo ang sentro. Tower of Babel is one concrete example. May unity. Pero masama ang layunin nila. Ayaw nila pong may scatter sa world. Ayaw nilang sumunod sa Diyos na may scatter sila. At hindi na sila umaasa sa Diyos. Ang sabi ng Lord, nag-usap po sila. Sabi po, dito nyo na po, 2 beses sila po makikita yung let us. Yung kausap ng Diyos, yung Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Di ba yung let us make man? And then pangalawa, dito lang po, sa aking pagbabasa ng Bible, dito lang. Ang sabi niya, let us go down. Tayong tatlo. And see what the people are doing. Because united sila. Ano man ang sabi po ng Panginoon? Because they are united, wala nang magiging imposible sa kanila. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ginulo sila ng Diyos. Pag hindi kalooban ng Diyos, guguluhin ka ng Diyos. Ginulo sila ng Diyos. Iniba-iba po yung wika. Kaya nga po ngayon, walang scientist na makakapagsalita kung saan galing ang mga wika, kundi Bible lang. Walang ibang aklat. Meron na pong, I think, kasi kung hindi po nagkakamali, si Emperor Frederick. Nagpa-test po siya ng 3 bata, nasa kwarto lang. At wala pong sound kahit ano. Very soundproof. Yung mga nurse na nag-aalaga, dapat hindi nagsasalita, wala dapat kaluskos. Ang gusto lang ni Frederick, Emperor Frederick, malaman niya kung ano yung original language. Guess what? Dahil walang fellowship, walang naririnig ang bata, walang nararamdaman na pagkalinga,
pag-care at love, fellowship ang mga bata, namatay po sila. You can never ever prove kung ano ang original language kundi sa Bible lang. Kung saan nanggaling po yan. So ginulat sila ng Diyos siguro nung ginagawa po nila yung, hoy, pakiabot mo na itang bato, pakiabot mo na itang, tapos yung itang metong, nano pa man niya biyanan nini? Magbisayan may kaintindi. No, yung isa nag-iilocano na. Tayo, alam niyo bang I think nasa more than 120 plus po ang ating dialects dito sa But praise the Lord. May kaintindi tamo, diyang rin kapangpangan na sabi wala kaming hetch. Kung minsan napakasakit nila magsalita sa Kapampangan na lahat daw ng Kapampangan, pag nagsalita, walang hetch. Hindi naman lahat, no? So, ito po nais ng Lord. Pinag-pray na po tayo na maging united. United, sabi po dyan, no? And they may be in us. Kapag tayo united, gusto ng Lord, kung tayo tunay na united in Christ alone. Wala nang iba. So that the world will believe that you sent me. Kapag tayo ay nagkakaisa, na si Kristo ang sentro, pag-ibig ng Diyos ang nakikita sa atin, the world will believe. Hindi na mahirap na kaya po hindi mahirap mag-invite sa Calvary Temple kasi nakikita po yung pag-ibig ng Diyos sa Calvary Temple. Amen po ba? Amen. Siyempre po, hindi tayo perfect. Meron pa, lumalago pa ho tayo. Amen po ba? Balikan lang po natin yung Acts 2:42, no? Verse 43. Sabi yan, all the believers devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. So, regular po silang nagkikita. Prayer, word, communion, fellowship po nila, regular. Verse 43, a deep sense of awe came over them all. Dahil sa pag-fellowship po nila, merong kakaibang nangyari po sa kanila. Yung deep sense of awe na ito, yung napahanga sila sa kapangyarihan ng Diyos, napahanga sila sa presence ng Lord, hangang-hanga sila sa ginagawa ng Diyos sa buhay po nila. Ano pong nangyari po dito? Bibig sabihin po, nabago sila. Naging close po sila sa Lord. Remember, ang last point po natin, fellowship brings us closer to God's heart. Kaya anong pong nangyari? The apostles performed many miraculous signs and wonders. Yung susunod po nito, yung pong nagtulungan sila ng financially, nagtulungan. Because a deep sense of awe, they came closer to God. Kapag ikaw ay close sa Panginoon, hindi mahirap ang magmahal ng kapwa. Kapag ikaw ay close sa Lord, hindi mahirap sumunod sa Diyos. Kung minsan mahirap maging close sa Lord na mag-isa ka lang, we need fellowship. Pero sa fellowship, nako-correct tayo. Sa fellowship, nag-increase ang wisdom, nag-increase pong strength po natin. Sa fellowship po, tayo po naranasan po natin ang pag-ibig at natututo po tayong umibig din at mag-care sa kapwa po natin. And most especially sa fellowship, nagiging close tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, wag natin kalimutan tong Hebrews 10:25. Ang sabi po dito, and let us not neglect our meeting together. Wag nating kaligtaan ang ating fellowship. Meeting together means fellowship. Wag tayong a-absent sa mga gawain ng Diyos, sa services, sa mga Bible study, kung may Bible study po kayo, sa mga CU, wag po kayong a-absent. Sa bahay po ninyo, huwag niyong kakaligtaan na matipon niyo ang inyong pamilya para mag-pray kayo. Para maranasan niyo yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng pamilya niyo. Magkaroon din ng koinonia, ng fellowship sa bahay, sa mga tahanan, kahit dalawa lang kayo. Kahit parang Pastor Joshua lang kayo at saka yung kanyang may bahay. Pwede kayong mag-fellowship kasi where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Ang sabi po ng Panginoon. So let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Huwag natin kaligtaan, pero hikayatin natin, i-follow up natin yung mga nag-a-absent. Bakit? Malapit nang dumating ang Lord, ang sabi po dyan ng Book of Hebrews. Bakit po? Kapag wala kang fellowship, nakakalimutan mo na magtatapos din ang buhay mo dito.
Pag hindi ka nagfe-fellowship, nakakalimutan mo na darating ang Panginoon. Malapit na siyang dumating. Pero kapag nagfe-fellowship ka, nare-remind ka na malapit nang mag-rapture. Malapit na tayong sunduin ng ating Panginoon. Ang fellowship po natin sa langit ay forever. 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 Amen. So mag-review po tayo. Experience the best of God's love in fellowship with believers. We can experience the best of God's love in fellowship with believers because in fellowship we can, fellowship helps us grow in strength and wisdom. Fellowship teaches us to love and be loved. And fellowship brings us closer to God's heart. Amen? Sana wag po nating kaligtaan yung fellowship. Lalo na po, ang pinaka-importanting fellowship, yung fellowship natin sa Lord, sa Holy Spirit. Which next week, kung hindi pa darating ang Lord, yun po ang pag-uusapan po natin. Are you blessed? Palakpakan ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo, tatanggap